Alam mo bang may mga pagkaing dagat na akala ng marami ay healthy, pero sa totoo lang unti-unting sumisira sa katawan mo? Oo, seafood yan mismo. Hindi porket galing sa dagat ay ligtas na para sa mga lampas 60. Maraming seniors ang bigla na lang nagkakaroon ng arthritis, alta presyon, o madalas na pagkapagod. Akala nila normal lang dahil sa edad. Pero ang hindi nila alam, may mga seafood pala na nagpapalala ng kondisyon nila. At ang mas masakit, ito pa yung mga madalas nating kinakain sa handaan, sa karinderya o kahit sa bahay. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 4 na pinakamasamang seafoods na dapat mo nang iwasan, lalo na kung ikaw ay nasa edad 60 pataas. Pero huwag kang mag-alala, hindi lang puro bawal ang ibibigay namin. Meron din tayong 4 na superfoods mula sa dagat na sobrang ganda para sa katawan mo. Hindi lang pampalakas, kundi pwedeng makatulong sa kasukasuan, balat, puso, at pati sa pagpapabata ng katawan mo. Lahat ng ito ay base sa siyensya, mga bagong pag-aaral at rekomendasyon ng mga eksperto sa kalusugan. Hindi haka-haka kundi ebidensya. Pero bago tayo magsimula, gusto ka muna naming makilala. I-comment mo kung taga saan ka para mabati ka namin sa susunod na video. Seryoso kami, binabasa namin ang bawat komento at gusto naming marinig ang kwento mo. Handa ka na bang malaman kung alin sa mga seafood ang pwedeng maging kaaway ng katawan mo? Simulan na natin. Number 1. Pusit. Alam mo ba na ang pusit, oo yung paboritong ihaw-ihaw, pulutan o sahog sa adobong seafood, ay isa sa pinakadelikadong pagkaing dagat para sa mga seniors? Sa unang tingin, mukha itong harmless. Low fat, high protein, madaling lutuin, kaya madalas iniisip ng marami na okay lang kainin. Pero ang totoo, mataas ito sa cholesterol at purines, at yan ang 2 bagay na kailangan mong iwasan kapag lampas 60 ka na. Ganito kasi yan, sa bawat 3 ounces ng nilutong pusit, may humigit kumulang 198 milligrams ng cholesterol. Para sa isang senior, halos 65% na agad ito ng daily limit mo. At yan ay kung wala ka pang ibang kinain sa araw na yon. Kapag tumatanda, bumabagal ang takbo ng ating atay na siya sanang nag-aayos ng kolesterol sa dugo. Kaya kung dati, nakokontrol pa ito ng katawan mo, ngayon mas direktang tumataas ang kolesterol level mo sa dugo at posibleng magdulot ng baradong ugat, mataas na presyon, at sa mas malalang kaso, stroke o heart attack. Pero hindi lang yan. Ang pusit ay may mataas ding purine content. Ito yung compound na kapag sinira ng katawan, nagiging uric acid. Kapag sobra ang uric acid at hindi na ito mailabas ng katawan, lalo na kung mahina na ang kidney function, nag-iipon ito sa mga kasukasuan at nagiging sanhi ng gout. Sakit sa tuhod, paa, sakong pamilyar ba? Minsan nagigising ka na lang sa sobrang kirot kahit wala kang masyadong ginawa. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Gerontology, mga seniors na kumakain ng high purine seafood, gaya ng pusit 2 o higit pang beses sa isang linggo, ay may 54% mas mataas na tsansang magkaroon ng chronic joint inflammation sa loob lang ng 2 taon. Ibig sabihin kahit paminsan-minsan lang, kapag tumagal, lumalala ang epekto. At ito pa ang hindi alam ng marami, maiksi ang sarap pero mahaba ang sakit. Hindi mo agad mararamdaman ang epekto, pero habang tumatagal, mararamdaman mo ang paninigas ng katawan, pagkamanhid, paninikip ng dibdib, at paminsan-minsan, parang pagod ka palagi kahit wala kang ginawa. Kung dati akala mo ang pusit ay safe na seafood, ngayon panahon na para magbago ng paniniwala, lalo na kung may arthritis ka na, mataas ang BP o kahit simpleng pangangawit ng kasukasuan. Masarap ang pusit, totoo. Pero hindi sulit ang sarap kung kapalit nito ay mahahabang taon ng sakit at maintenance. Kung iniinom mo araw-araw ang maintenance mo para sa alta presyon at uric acid pero pusit pa rin ang paborito mong ulam, baka kailangan mo nang tanungin, tinutulungan mo ba talaga ang sarili mo? May mga mas magagandang alternatibo na mas ligtas at mas mabuti para sa kalusugan mo. Kaya sa susunod na handaan o salo-salo, baka pwedeng i-skip muna ang pusit. Ang tunay na pagmamahal sa sarili minsan nagsisimula sa pagtanggi. Number 2, imitation crab, surimi. Sa unang tingin, mukha talaga siyang crab. Minsan may guhit pa, kulay pula, at kapag sinausaw mo sa tuyot kalamansi, masarap naman talaga. Pero ang imitation crab o surimi,
ay isa sa pinakamalalang peke sa mundo ng pagkaing dagat. Bakit? Dahil hindi talaga ito crab. Ang laman ng surimi ay isang puting paste ng basurang isda, karaniwan pollock, na pinulbos, hinaluan ng starch, asukal, asin, artipisyal na pampalasa, at kung ano-ano pang chemical para lang magmukhang crab stick. Sa madaling salita, fake seafood. At kung ikaw ay lampas 60, delikado ito sa katawan mo. Unang-una, ang imitation crab ay mataas sa starch at sugar, na mabilis makapagpataas ng blood sugar. Ayon sa pag-aaral mula sa Clinical Nutrition Journal 2020, ang glycemic response ng imitation crab ay halos kasing bilis ng white bread. Ibig sabihin kapag kinain mo ito, biglang tataas ang asukal mo sa dugo at kasunod niyan, ang energy crash, pagod, hilo o irritableng pakiramdam. Kung may type 2 diabetes ka, pre-diabetes or insulin resistance, mas lalo kang nasa panganib. Hindi pa doon natatapos. Ang isang serving lang ng imitation crab ay may 700 mg ng sodium. At kung sasamahan mo pa ng toyo, ayos na dressing o pinritong kasama, sobrang taas na ng asin na pumapasok sa katawan mo. Para sa seniors, mas sensitive na ang katawan sa sodium. Humihina na ang kidney at tumitigas ang mga ugat. Kaya madali kang magkaroon ng high blood pressure, pamamanas, pananakit ng ulo o pagkahilo. At ang pinakamasama, iniisip pa ng maraming seniors na healthy ito. Seafood naman yan, di ba? Pero sa totoo lang, malayo ito sa totoong crab. Mukha lang crab, pero hindi totoo. Parang fake love. Akala mo okay, pero sa bandang huli, ikaw rin ang masasaktan. Walang omega-3, halos walang vitamins, at puro pampalasa. Isang food product na ginawa para sa hitsura, hindi para sa nutrisyon. Kung 3 beses ka sa isang linggo kumakain nito, gaya ng sa salad, sushi roll o mixed seafood dish, ayon sa research may 2.6 times na mas mataas na insulin level ka kumpara sa mga hindi kumakain ng surimi. Isipin mo yun. Wala pang kasama yung ibang processed foods na baka kinain mo rin sa araw na yon. Kung ikaw ay seryoso sa pagbaba ng blood pressure, control sa blood sugar, at pag-iwas sa kidney at heart problems, kailangan mo nang iwasan ang imitation crab. Mas mabuti pa ang tunay na alimango paminsan-minsan kaysa araw-araw na peke. Masarap man ito sa panlasa pero hindi sa katawan at lalong hindi sa kalusugan ng isang senyor na gusto pang humaba ang buhay. Number 3. Scallops. Mukha silang inosente, maliit, malinis, maputi at kadalasang inihahain sa mamahaling restaurant. Yung tipong pinipritong may mantikang olive oil o niluluto ng light sear para sosyal ang dating, pero huwag magpaloko sa hitsura. Dahil ang scallops, bagamat mukhang fancy, ay isa sa mga pinakatahimik pero mapaminsalang seafood para sa mga seniors. Ang hindi alam ng karamihan, ang scallops ay may mataas na heavy metal content, lalo na ang tinatawag na cadmium. Isa itong nakalalasong metal na unti-unting naiipon sa katawan. At lalo nang delikado kapag humina na ang kidneys mo na normal sa pagtanda. Ayon sa isang pag-aaral sa Toxicology Reports 2022, kahit isang regular na serving ng scallops ay maaaring maglaman ng 1.8 micrograms ng cadmium kada gram ng laman. Para sa isang 70 kilogram na senior, ilang piraso lang ng scallops kada linggo ay sapat na para lumampas ka sa ligtas na limit na itinakda ng World Health Organization. At tandaan, hindi ito lumalabas agad sa katawan. Naiipon ito sa kidneys, dahan-dahang pinapahina ang function. Kapag bumaba ang kidney function mo, mas madali kang magkaroon ng protein sa ihi, pamamaga ng paa, at pagkapagod na parang walang dahilan. At hindi lang kidney ang problema. Akala mo, seafood equals omega-3, tama? Pero sa scallops, maliit lang talaga ang omega-3 content. Ayon sa data, 100 grams ng scallops ay may kulang-kulang 30 milligrams lang ng EPA at DHA, ang healthy omega-3 fats. Ihambing mo yan sa oysters na may 500 milligrams sa parehong dami. Ang layo, di ba? Ibig sabihin habang akala mong tinutulungan mo ang utak, puso at kasukasuan mo, wala pala talagang napapala ang katawan mo. Parang umasa ka sa gamot pero candy lang pala ang nainom mo. At kung iniisip mong safe ang scallops dahil malinis at hindi mamantika, isipin mo ulit, ang cadmium ay hindi mo malalasahan, walang amoy, walang lasa. Pero habang tumatagal, nakakapanira ito ng loob ng katawan, lalo na kung senior ka na.
Dagdag pa, madalas din itong lutuin sa mga creamy sauce o may kasamang butter na lalo pang nagpapataas ng fat at cholesterol ng ulam mo. Kaya oo, mukha siyang social at harmless, pero sa loob-loob mo, baka dahan-dahan ka na palang pinapahina nito. Mukhang fancy pero silently killer pala. Hindi lahat ng maganda ang plating ay maganda rin ang epekto. Minsan ang tunay na panganib ay nasa mga pagkaing akala natin ay safe. Kung ikaw ay may kidney issues, high blood pressure, o gusto mo lang ng mas mahabang buhay na may lakas at linaw ng isip, iwasan na ang scallops. Marami pang seafood na tunay na nakakatulong. Hindi mo kailangang isugal ang kalusugan mo para lang sa isang piraso ng fancy. Number 4. Hipon. Kung may pagkaing dagat na talagang paborito ng maraming Pilipino mula probinsya hanggang syudad, ito na marahil ang hipon. May sinigang na may hipon, may ginisang hipon sa bawang, may hipon sa kare-kare. At syempre, sino bang tatanggi sa buttered shrimp sa handaan, di ba? Pero ito ang katotohanan na hindi masyadong pinag-uusapan. Paborito mo dati, pero hindi na safe ngayon. Unang-unang problema ng hipon ay ang cholesterol content nito. Ayon sa datos, 3 ounces ng nilutong hipon ay may 180 milligrams ng cholesterol. Halos katumbas na ng isang buong fast food burger. Para sa isang taong lampas 60, kung saan mas mabagal na ang liver at mas matigas na ang mga ugat, malaking pasanin ito sa katawan. Ang sobrang kolesterol ay naiipon sa ugat at pwedeng humantong sa stroke, heart attack o baradong ugat sa binti at leeg. At kung sa tingin mo yun na ang pinakamasama, may isa pang problema, allergens. Ang hipon ay may proteinang tinatawag na tropomyosin na madalas nagtitrigger ng food allergy. Ayon sa pag-aaral mula sa Journal of Allergy and Clinical Immunology, maraming seniors ang biglang nagkakaroon ng shellfish allergy sa edad na 65 pataas kahit hindi sila allergic nung kabataan nila. Nagugulat na lang sila, nagkakarashes, pangangati, pagsusuka, o minsan nahihirapang huminga. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil nag-iiba na ang immune system habang tumatanda. Ngayon, pag-usapan natin ang chitin. Ito yung outer shell ng hipon. Kahit nilinis mo na, may natitira pa ring maliliit na piraso niyan sa laman. At ang chitin ay hindi natutunaw ng tiyan. Sa mga bata o malalakas pa ang tiyan, okay lang. Pero kung senior ka na at may mahina o mabagal na digestion, pwede itong magdulot ng kabag, bloating o pananakit ng tiyan. At hindi pa tapos, karamihan sa hipon ngayon ay farm-raised, lalo na yung binebenta sa frozen packs. Maraming shrimp farms ang gumagamit ng antibiotics tulad ng oxytetracycline at enrofloxacin, mga gamot na bawal na sa ibang bansa pero napupunta pa rin sa merkado. Ayon sa Food Control Journal 2022, 42% ng tested shrimp mula sa Southeast Asia ay may residue ng antibiotics. At kapag lagi mong kinakain ito, pwedeng maapektuhan ang bituka mo, resistensya, at pati ang bisa ng mga iniinom mong gamot. Kaya kung iniisip mong maghipon para sa light and healthy meal, mag-isip ka ulit. Para sa isang senior, ang hipon ay isang metabolic trap. Masarap, oo, pero puno ng cholesterol, allergens, shell residue at chemical. Kung gusto mong mabuhay ng mahaba at malusog, panahon na para magpaalam sa paborito mong hipon. Marami pang pagkaing dagat na mas ligtas at mas nakakabuti sa katawan mo. Pumili ka ng seafood na hindi lang pampasarap, kundi pampahaba rin ng buhay. At ngayong nakita mo na ang mga pagkaing dagat na dapat iwasan, maghanda ka na dahil susunod naman ang 4 na seafood na dapat kainin ng bawat senior. Lalo na ang number 1 sa listahan na ayon sa mga pag-aaral, nakakatulong mag-ayos ng cartilage, bawasan ang pamamaga at baliktarin ang pananakit ng kasukasuan dahil sa pagtanda. Number 1, sea cucumber. Kung ngayon mo lang maririnig ang tungkol sa sea cucumber, huwag kang mag-alala, marami kayong pareho. Hindi ito gulay at oo, mukha talaga siyang alien. Pero sa mundo ng kalusugan, lalo na para sa mga seniors na may joint pain o arthritis, ito ang isa sa pinakamakapangyarihang pagkaing dagat na halos walang nakakaalam. Ang sea cucumber ay isang uri ng hayop sa dagat, parang malambot na tubo na maraming natural na collagen at anti-inflammatory compounds. Hindi mo man ito makita sa karaniwang palengke, pero sa ilang Chinese herbal shops o Asian grocery stores, ito ay binebenta dried o frozen. Bakit ito mahalaga?
Ayon sa pag-aaral sa International Journal of Molecular Sciences, ang mga seniors na uminom ng sea cucumber extract araw-araw ay nakaranas ng 35% na bawas sa pananakit ng kasukasuan at malaking improvement sa flexibility sa loob lang ng 12 linggo. Bakit effective ito? Dahil sa tinatawag na triterpene glycosides, isang natural na compound na lumalaban sa chronic inflammation. Sa simpleng salita, para itong natural na pain reliever, pero walang side effects na gaya ng synthetic na gamot sa arthritis. Bukod pa riyan, ang sea cucumber ay may chondroitin sulfate, isang sangkap na karaniwan mong makikita sa mga joint supplements na binibili sa botika. Pero ang kaibahan, ito ay natural na galing sa pagkain, kaya mas madaling i-absorb ng katawan. Para kanino ito? Kung ikaw ay madalas makaranas ng pamamaga sa tuhod, paninigas sa umaga, o pananakit ng balakang, ito ay magandang idagdag sa diet mo. Kahit 1 beses o 2 beses sa 1 linggo, pwede mo itong idagdag sa sabaw, lugaw o nilagang may gulay. Ang sikreto sa pag-prepare, huwag itong pakuluan sa matagal o iprito. Kailangan ay dahan-dahan lang ang luto. Kadalasan ay sinisimmer sa sabaw ng luya, bawang at herbs. Kapag ito'y malambot at parang gelatinous pa rin ang texture, ibig sabihin, nandyan pa ang collagen na kailangan ng katawan mo. At hindi lang ito para sa kasukasuan. Marami ring nagsasabi na ang regular na pagkain ng sea cucumber ay nakakatulong sa balat, pampakinis at pampabagal ng pagtanda ng cells. Kaya kahit mukha itong kakaiba o hindi pangkaraniwan, ang sea cucumber ay hindi lang basta exotic food. Isa itong natural na lunas. Mukha siyang alien pero panlaban sa joint pain. Kung gusto mong kumilos ng mas magaan, gumising ng hindi masakit ang katawan, at magkaroon na ng natural na tulong sa arthritis, subukan mong isama ang sea cucumber sa weekly meal mo. Hindi ito milagro, ito ay syensiya, kalikasan at kaalaman sa tamang pagkain na matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina at ngayon ay pinapatunayan ng modernong research. Number 2, green-lipped mussels. Tahimik lang sila. Hindi kasing sikat ng hipon o talaba. Pero sa usapang kalusugan ng kasukasuan lalo na sa mga seniors, ang green-lipped mussels ay isang tunay na bayani. Ito ay isang uri ng tahong na galing New Zealand, kilala sa kakaibang berdeng gilid ng shell, kaya nga green-lipped. At sa loob ng munting lamang yan, nakatago ang isang bihirang uri ng omega-3 fatty acid na hindi mo basta makukuha sa ibang seafood. Anong meron dito na wala sa iba? Ang green-lipped mussels ay may ETA, isang special omega-3 na mas malakas pa kaysa sa karaniwang EPA at DHA. Ayon sa mga pag-aaral, ang ETA ay natural na nakakapigil sa 5-lipoxygenase, isang enzyme sa katawan na nagpapasimula ng pamamaga. Sa madaling salita, pinapahupan ito ang pananakit ng kasukasuan sa natural na paraan. Walang synthetic drugs, walang side effects. Isang 2020 study mula sa Nutrients Journal ang nagsabing ang mga seniors na kumain ng green-lipped mussel extract araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nakaranas ng 42% na pagbaba ng joint pain at 35% na pagbuti ng galaw sa pang-araw-araw na buhay. Kung ikaw ay may arthritis sa tuhod o balakang o hirap maglakad dahil sa paninigas ng kasukasuan, ang tahong na ito ay malaking tulong. Pero hindi lang joints ang natutulungan. Ang green-lipped mussels ay mayaman din sa zinc, para sa immune system, selenium para sa thyroid at brain health, iron para sa lakas ng katawan, iodine para sa metabolism. Lahat ng yan ay nutrients na madalas kulang sa mga seniors, lalo na kapag humina na ang panunaw o may iniinom ng gamot na umaapekto sa absorption ng vitamins. Paano ito lutuin? Simple lang. I-steam mo lang ito ng may bawang, parsley at kaunting lemon. Huwag iprito at iwasan ang mga creamy sauce. Mas mainam ang natural na lasa para hindi masira ang mga anti-inflammatory nutrients. Ang lasa nito ay medyo matamis at earthy at hindi malansa kung sariwa. Kung ayaw mo ng buong mussel, may capsule supplement version din ito na makikita sa ilang botika at health stores. Pero tandaan, mas maganda pa rin ang tunay na pagkain kaysa kapsula. Tahimik lang pero tunay na bayani. Maraming seniors ang hindi alam na may ganitong klase ng tahong. Pero kung matututo kang isama ito sa diet mo, kahit 1 beses sa 1 linggo, malaki ang maitutulong sa pagbawas ng kirot sa kasukasuan, pagbuti ng lakas sa paglalakad,
mas malakas na immune system at mas malinaw na pag-iisip. Minsan, hindi kailangang mahal o komplikado ang lunas. Minsan, nasa tahimik na shell lang pala ang sagot. Number 3, oysters, talaba. Kung may pagkaing dagat na hindi lang masarap kundi punong-puno ng sustansya, ito na siguro ang talaba. Alam nating lahat, delicacy ito tuwing may handaan, sabaw o paluto sa baybayin. Pero ang hindi alam ng marami, ang talaba ay parang multivitamin mula sa dagat. Para sa mga seniors, lalo na yung nanghihina, may malutong na kuko, manipis na buhok, mabagal maghilom ang sugat, o mabilis mapagod. Baka ito na ang sagot. Bakit? Dahil sa zinc. Ang talaba ang may pinakamataas na zinc content sa lahat ng natural na pagkain. Isang 2 medium-sized na talaba lang sapat na para maabot ang 100% ng daily zinc needs mo. At bakit mahalaga ang zinc sa mga seniors? Pampalakas ng immune system, iwas sakit, tumutulong sa wound healing, para sa sugat at galos, sumusuporta sa testosterone, para sa lakas at sigla, pampalinaw ng utak at alaala, laban sa memory loss. Ayon sa pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition, 40% ng mga adults over 60 ay zinc deficient kahit hindi nila alam. Kaya madalas silang dapuan ng lagnat, impeksyon, o mabagal mag-recover kahit simpleng ubo lang. At hindi lang zinc ang taglay ng talaba, vitamin B12, para sa nerbiyos at energy. Kapag kulang ka nito, mabilis kang mapagod, mabagal kumilos, at lumalabo ang memorya. Selenium, para sa thyroid at immune defense, parang bodyguard ng katawan sa stress at toxins. Copper, para sa collagen, pampatibay ng buto at red blood cells. Isang European study ang nagsabi na ang seniors na may sapat na copper sa diet ay may 18% na mas mababang risk ng bone fracture sa loob ng 5 taon. Kung ikaw ay madalas mapagod, may mabagal na metabolism, o gusto mong tumibay ang buto at kalamnan mo, talaba ang isa sa pinakamagandang idagdag sa diet. Paano kainin? Pwedeng itong steam, i-grill, o kainin fresh kung sure ka na malinis at ligtas ang source. Iwasan ang sobrang cheese o creamy toppings. Mas mainam ang simpleng luto na may suka, kalamansi o bawang. Pero paalala, kung ikaw ay may allergy sa shellfish o mahina ang tiyan, mag-ingat o kumonsulta muna sa doktor bago kumain ng hilaw na talaba. Pero para sa karamihan ng seniors, ang talaba ay tunay na regalong mula sa kalikasan. Hindi lang masarap, nakakabawi ng sigla. Kaya kung may pagkakataon, kahit isang beses sa isang linggo, subukan mo ang talaba. Hindi lang para sa panlasa, kundi para sa kalusugan ng buong katawan mo. Mula utak, puso, balat hanggang buto. Isang shell lang, pero punong-puno ng lakas. Number 4, sea moss, Irish moss. Sa lahat ng seafood o pagkaing dagat na nabanggit natin, ito ang pinaka hindi inaasahan. Sea moss o tinatawag ding Irish moss. Hindi ito isda, hindi rin shellfish. Pero ang gulay na dagat na ito ay isa sa pinakamakapangyarihang pagkain para sa seniors. Bakit? Dahil ang sea moss ay may mahigit 90 trace minerals, halos lahat ng kailangan ng katawan mo para gumana ng maayos. Magnesium, para sa mas maayos na tulog at kalmadong isipan. Potassium, laban sa high blood pressure. Sulfur, iron, selenium, para sa balat, dugo at immune system. At ito pa ang pinakamahalaga. Ang sea moss ay isa sa pinakamayamang plant-based sources ng collagen precursors. Ibig sabihin, kahit hindi ito direktang may collagen, tinutulungan nito ang katawan mong gumawa ng sarili mong collagen. Bakit kailangan mo ng collagen? Paglampas 60, humihina na ang kasukasuan, kutis at bituka, lahat dahil sa kakulangan ng collagen. Kaya napapansin mo na, mas madalas ang pananakit ng tuhod o balakang. Mas mabilis ang pagkulubot ng balat, mabagal ang paggaling ng sugat, may kabag, constipation o hindi normal na appetite. Ayon sa pag-aaral sa Marine Drugs 2022, ang mga seniors na kumain ng sea moss araw-araw ay naka-experience ng 37% na pagbuti sa joint mobility at 29% na improvement sa skin dryness sa loob lang ng 8 linggo. At hindi lang yan, ang sea moss ay may mucilage, isang likas na gel-like fiber na sumasama sa lining ng bituka para bawasan ang pamamaga, ayusin ang leaky gut, pakainin ang good bacteria sa tiyan.
Kung madalas kang constipated, may acid reflux, o laging kabado ang tiyan mo, malaking tulong ito. May mga pag-aaral pa na nagsasabing ang sea moss ay tumutulong sa paghinga, lalo na sa may asthma o sipunin, thyroid health dahil may natural iodine, pagkontrol sa sodium-potassium balance para sa puso. Paano ito gamitin? Banlawan at ibabad sa malamig na tubig ng 12 to 24 hours. Kapag lumambot, i-blend hanggang maging gel. Pwede mo itong haluan ng smoothies, tsaa o sabaw. Huwag pakuluan para hindi masira ang nutrients. Isang kutsarang sea moss gel kada araw lang ay sapat na. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki sa supplements kung ito ay kaya mong isama sa natural mong pagkain. Simple, natural, powerful. Kaya kung may isang pagkaing dagat kang dapat subukang idagdag ngayon pa lang, eto na. Sea moss. Tahimik, hindi sikat, pero puno ng lakas, healing at ginhawa para sa katawan mo. Walang kemikal, walang komplikasyon. Tunay na panghabang buhay na kaibigan. Ngayong alam mo na kung alin sa mga pagkaing dagat ang makakatulong at alin ang unti-unting sumisira sa kalusugan mo, ano na ang susunod mong hakbang? Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, subscribe at i-share sa mga kaibigan mong senior din. Baka sila rin ay araw-araw pang kumakain ng pusit o hipon nang hindi alam ang epekto nito sa katawan. At gusto rin naming marinig mula sa iyo mismo. I-comment mo nga, anong seafood ang ikinagulat mo sa listahan? At nasubukan mo na ba ang sea moss? May napansin ka bang pagbabago sa katawan mo? Kwento mo sa comments. Binabasa at nire-replyan namin yan isa-isa. Ang kalusugan mo, kayamanan mo, yan ang pinakamahalagang ari-arian na dapat mong alagaan araw-araw. At minsan, ang simpleng kaalaman lang tungkol sa kung anong dapat kainin o iwasan ay makakapagpahaba ng buhay at makakapagpaginhawa ng pakiramdam. Huwag mong hayaan na sirain ito ng maling akala. Marami pang seniors ang naniniwala na basta seafood, healthy na. Pero ngayon alam mo na ang totoo. Kaya abangan mo pa ang susunod naming mga video. Dahil linggo-linggo, naglalabas kami ng real, raw at science-backed tips para sa senior health. Salamat sa panonood at ingat lagi hanggang sa susunod na episode. Dito lang sa channel na nagmamalasakit sa bawat Pilipinong lampas 60.